Sa pagpapatuloy pa rin po ng mga balita. Alright, tanggap po tayo ng update kaugnay po sa Bagyong Tino. Alamin po natin ang sitwasyon doon po sa mga lugar na nakaranas po ng hagupit nito pong naturang sama ng panahon. Kabilang po dyan ang Surigao del Sur. Nasa kawilang linya po natin si Governor Johnny Pimentel. Magandang umaga po, Governor Pimentel. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez, Gov. Morning, Gov. Good morning, Drew. Good morning, John, at sa listeners ninyo. Po. Kamusta na po ang lagay ng lalawigan? Kakaugnay po ng Bagyong Tino, Governor Pimentel. So far, ngayon, umaga, kalmado siya ngayon. Walang ulan, pero makulimlim siya. Pero kahapon, we already experienced heavy rains simula nung bandang alas 10 hanggang 7 o'clock. So kaya kahapon, nagsimula na tayo ng preemptive evacuation. Sa pagkangayon, naka-evacuate ang 27,000 families consisting of 87,000 individuals. Nagpa-meeting na rin po tayo kahapon, 9 o'clock. Na-convene na natin yung Provincial Disaster Risk and Reduction Management Council. In attendance are the heads of government agencies dito sa Surigao del Sur, and meron na po tayong pre-disaster plan. Lahat ng resources po natin naka-ready na, mga rescue truck, mga ambulances, mga relief goods. Minomonitor na lang natin kung ang mga ilang bayan kung meron talagang mga damages, pero so far sa pagkangayon po, mula naglandfall sa AOR ng Pilipinas ang Bagyong Tino, as far as Surigao del Sur is concerned, wala po tayong ulan na nararanasan ngayon. Gov, wala bang bahaing lugar dyan sa area ninyo? So far, wala pa, no? Kasi sabi ko nga, huminto yung ulan, nagsimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, pero buong gabi hindi na siya umulan hanggang ngayong umaga. Po. Wala naman pong apektadong power supply or yung supply ng komunikasyon, Gov? Wala. So far, the whole good. night, kasi naka-activate na yung disaster monitoring center natin 24/7. Wala tayong namomonitor na nag-brown out o naapektahan ng power supply sa buong Surigao del Sur. Opo, how about naman po, Gov, yung mga bulubunduking lugar, yung mga landslide-prone areas, kumusta naman po sila? So far, wala pa tayong na-receive na report, but I don't think wala siguro, kasi sabi ko nga, wala namang ulan na buong magdamag, actually, hindi na umulan. So, sa pagkangayon, all national roads and bridges are passable, all barangay roads are passable. So far, walang casualty na reported. Minomonitor pa rin natin. Continuous monitoring until such time na nakaalis na sa AOR natin ang Bagyong Tino. Po. Gov, we understand na from signal number 2, Kuyang Drew, no? Ibinaba na sa signal number 1. So, ang nararamdaman na lamang sa inyo ngayon is hangin. Kahit hangin po, wala Wala na tayong rin. nararamdaman. Okay, very good. So mukhang very fair weather. Mukhang siniswerte po talaga ang Surigao del Sur. In fact, we have a sunny weather. Hindi naman masyadong sunny, pero makulimlim lang. So hindi natin malalaman. Baka mamaya bumaliktad na naman yung panahon. Pero sa pagkangayon talaga, we have relatively fair weather. At wala naman po bang tinatawag na pasaway na residente ang Surigao del Sur na automatic na pag sinabi ninyong Wala naman po, because alis. trained naman sila. Kasi well-trained naman yung mga MDR-MC natin. So lahat naman po nasa evacuation centers ngayon. So nag-aantay na lang kami ng advisory sa Pag-asa or rather na from the national government agencies kung safe na silang bumalik sa kanilang mga lugar. Yung mga baybaying lugar po, Gov, kumusta naman po? Baka may mga wala nawang naiwan dyan sa mga tabing dagat po, Gov? So far, wala naman. Lahat naman very cooperative. As I've said, sa pagkangayon, we have 77,000 individuals na nandun sa mga iba-ibang evacuation centers, sa iba-ibang
munisipyo. Ang minomonitor na lang natin, as far as the southern part of Surigao del Sur, mukhang very good weather na tayo. Hindi naman very good, but fair weather. Pero on the northern part of Surigao Sur, based on the advisory of Pag-asa, yun ang minomonitor natin. There are about 5 municipalities na minomonitor natin ngayon dahil doon pa medyo signal number 2 pa doon. Pero yung dito sa southern part, na-downgrade na sa signal number 1. Gov, we understand may magagandang beach dyan sa inyo. Wala bang pagbabawal ng mga activities dyan? Bawal po. Bawal po ang beach, bawal po ang pagbiyahe ng mga bangka ngayon. Bawal po talaga muna ngayon. We don't want anything to happen to our constituents. So pinagbabawal ngayon ng lahat ng mga sea transport, yung pagsakay ng mga bangka, pagbiyahe ng mga bangka, even po yung mga mangingisda, pinagsabihan na huwag mo munang pumalaot. Right? Gov, speaking of course, weather, yung pagbaha, gumana ba yung mga flood control project dyan sa inyo sa Surigao del Sur? Well, hindi kasi tayo naka-experience ng baha, no? Yeah. But Very dito good. naman, I'm very confident na sabihin sa inyo, wala po tayong ghost project dito. In fact, we welcome any investigation that will come our Yan. way. Actually, We are confident, 1,000% sure that we do not have any ghost project, whether flood control or any infrastructure project. alright, very good. Actually, dyan na papunta yung susunod na mga katanungan namin, Governor Pimentel, at buti na lang sa inyo na mismo nang galing. Segue ko rin, may kaugnayan, bilang dating congressman, Governor Pimentel, anong reaksyon nyo? At mukhang binabanggit na may mga mambabatas na mga hagip sa patuloy na investigasyon yung sinasagawa tungkol sa maanumalyang mga proyekto ng pamahalaan, Gov. Well, sinasabi nga natin, no one is above the law. So kung sino talagang may mga kasalanan, wala tayong magagawa. Kailangan talaga mag-rip yun. Dahil very clear naman ng talagang ginawa na yung mga ghost projects, hindi natin pwedeng mapatawad yun. Da pera ng bayan yan. Kailangan managot yung mga gumawa ng mga ganitong mga proyekto na talagang ninakaw naman talaga ang kaban ng bayan. So that should not be tolerated. And I think the national government is going into that direction that no one will be spared. Yan din ang sabi ng Secretary of Justice Remulla. Yan din po ang sabi ni DPW Secretary Vince Dizon. So tayo po ay susuporta sa hakbang nilang gagawin na ganyan. Gov, po ba'y kumpiyansa hindi kayo mahagip nitong investigasyon na ito? Wala po tayong ghost project. Sigurado ako wala tayong ghost project. I am very, as I've said, kami na po magbabayad ng mga ticket nung mag-imbestiga rito. Wow. We welcome them. Kami na to. That is how confident I am na sabihin sa inyo na wala talagang ghost project dito. We will not allow that. Ever since wala tayong ghost project dito. Malinis din ang pangalan ng Governor Pimentel, hindi po kayo makakasama doon sa tinatawag na kongresista. Hindi, Kongresista. hindi at tayo mahagip dyan. Sigurado ako. But you're open for para mahingan po ng panig for clarification ika lang, Gov. Well, if your question is if I'm involved in any ghost project, definitely I will tell you that I'm not Alright. involved in any Alright. ghost project. Alright. Definitely, 100%. Alright. Baka may karagdagan pa po kayong mga panawagan, lalo na't Di pa pala hindi tapos. pa pala tapos yung Bagyo. bagyo. Gov, go ahead. The announcement lang to sa mga constituents natin. Huwag muna kayo umuwi sa mga bahay nyo from the evacuation centers until such time na mayroon tayong natanggap na advisory sa Pag-asa na ligtas na pong umuwi sa inyong mga lugar. Yun lang po ang maisasabi ko. Gov, mananatili po bukas ang himpilang ito for updates sa inyong area, ha? Good luck po sa inyo. Yes, Ingat yes. po kayo. Ingat Good po kayo, morning. Gov. Thank you, sir. Okay, will do. Thank you. Thank you, John. Salamat po, Gov. Thank you, sir. Salamat. Good morning. Good morning. Yan.